kami, Lord, ng open heart and mind sa aming pong pag-aaral, sa aming pong mga pagdidiscuss, sa lahat ng aming mga pag-uusapan, Panginoon, na hindi, Lord, ang aming talino, ang aming kaalaman, Panginoon, ang manguna, kundi, Panginoon, ang puro at walang filter na salita nyo lamang, Panginoon, ang marinig at maintindihan ng bawat isa, Panginoon. Wala po kaming ibang hiniling, Panginoon, kundi bigyan niyo po, Lord, ang bawat isa ng pag-iingat, ang mga kapatiran na iba papunta pa lang sa bahay-sambahan. At ganoon niyo po, Panginoon, ang mga nandito na, Lord, i-bless niyo po kami. At kayo, Panginoon, ang maging focus sa aming po mga pag-uusapan at kayo ang may taas. Wala nang iba. Papasalamat po kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. Okay? At again, ang goal natin para sa umagang ito, sa ating Sunday School ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Okay? At yan ang isang hindi natin pagpapalit. Meron tayong 6 na araw para sa atin, 1 araw para sa Diyos. Dapat pagdating ng linggo, focus na tayo sa ano ang gustong sabihin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? So, this morning, bago tayo magsimula, of course, magpasalamat tayo sa Diyos, magpuri tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aawit. No? Tawagin natin si Brother Don para ilid tayo sa ating pag-aawitan ngayong umaga para pasalamatan ng Diyos. No? Okay? Brother Don, please. And yung mga na dyan, get your hymn books. Okay? Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa ating pagsimula, inaanyahan ko po na tayo po magsitayo at tumawid tayo ng O Worship the King. Yeah. Hymn number 24. Stanza. We'll worship the King on the first verse now. Sing. Oh, worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. The Ancient of Days, one in splendor and girded with praise and verse. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy's space, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last verse now. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Napaganda na kami niya. Worship the King. Tayo sa umagang ito ay magpupuri sa ating Panginoon, sa ating Panginoon na Hari. Kaya, umawit po tayo ng isa. To God be the glory. Yan. To God be the glory. Sama ka sa hymn number 28. Awitin naman po ang first hanggang third stanza. To God be the glory in the first verse. To God be the glory, great things He hath done. So lovely
tama yung mga sabi sa awitin, no? Dapat papurihan natin ang Panginoon, hindi lang sa blessings na natanggap natin, hindi lang sa pag-iingat, hindi lang sa provision natin sa buong week, kung hindi dapat pasalamatan natin ng Panginoon, higit sa lahat, doon sa binigay niyang kaligtasan sa atin, na kung sino man ang manampalataya sa ginawa niya sa krus, ay bibigyan niya ng pagpapatawad, no? At pagkakataon na tayo ay makabalik sa presensya ng Diyos. Kaya na, ito ay isang katotohanan na dapat natin makita ngayong umaga. Okay? So, this morning, sa ating pong pag-start ay let's pray para sa division ng ating classes. Let's all stand as we divide this morning. Okay? Panalangin tayo sa Panginoon. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, pagpupuri sa habang nag-aawitan, Panginoon, ang inyong katotohanan, kung paano, Panginoon, kayo isang dakilang Diyos, at kung paano, Panginoon, ay hindi nyo kami pinabayaan pagdating sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, salamat sa pag-ingat sa buong week. At Lord, nalangin po kami as we divide this morning, nalangin kami, Panginoon, bigyan nyo po ng wisdom ang mga teachers, at ganoon po, Panginoon, ang mga mag-aaral, Panginoon, kayo, Lord, ang mag-lead, na kayo, Panginoon, ang manguna sa mga discussion, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng pag-uusapan ng inyong kaligtasan, ng inyong katotohanan. Wala, Panginoong ibang maririnig kundi ang inyong katotohanan, Panginoon. Bless you po ang bawat isa, at kayo po, Panginoon, ang maitaas, wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's divide our classes, okay? At kung wala pa kayong teacher, stay muna kayo sa loob. At kung ano na, yung iba, have your Bibles with you and have your ball pens, no? Okay, so para sa mga nandito, sa mga adult class, get your Bibles. Kasi ngayong umaga ay dadive na naman tayo, no? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakabasa tayo ng tatlong istorya ngayong tatlong istorya ngayong umaga, at pag-pray natin na maintindihan natin yung pinapakita dito sa tatlong istorya na ito tungkol sa panglimang baptism na ang tawag ay believer's baptism. Okay? So get your Bibles and notebooks and ballpens at pag-aaralan natin. Okay? Okay, so para sa lahat ng nandito, konting review lang. Ano na yung apat na baptism na napag-aralan natin? Ano yung una? Sige nga, kung naalala pa. Okay, ano yung unang baptism? Allah. Okay? Ang hindi makasagot ngayong umaga, di makaka-lunch. Joke lang. Okay, sige. Ano yung unang baptism? Yung unang baptism ay nakadikit sa isang karakter na napag-aralan natin. Okay? Isang karakter sa Bible. Sige po. Ano ang nangyayari sa baptism ni John? Okay, so ang purpose ng baptism ni John ay para sa repentance. Good. Ano ibig sabihin ng repentance? Pagsisisi, no? Pero ito, ang ibig sabihin ng word na repentance ay change of mind. Okay? Hindi siya literal na pagsisisi, kung hindi pagbabago ng isip, no? Nung tumawag si John ng repent, ibig sabihin nun, baguhin yung isip nyo. Pero particular yun saan? Doon sa kasalanan, baguhin yung isip nyo sa pagkasalanan, or yun yung sinasabi mong pagsisisi. Tama yun. Baguhin nyo yung isip nyo sa kasalanan, baguhin nyo yung isip nyo tungkol sa tradisyon, baguhin nyo yung isip nyo tungkol sa doon sa makapagbibigay sa inyo ng kaligtasan, yung inyong gawa, no? Baguhin yung isip nyo doon. Bakit? Kasi ano yung sabi sa pag-aralan natin? Ihahanda ni John yung daan patungo saan? Doon sa tagapagligtas. Siya yung magtuturo sa
magliligtas. Siya kumbaga yung trigger, no? Para makilala ng tao na ito si Kristo ang magliligtas sa tao. Siya yun. Yun ang kanyang trabaho. Okay? So yun ang baptism ni John. Nagbaptize siya para yung mga taong nagsisi ng kanilang kasalanan, nagbago ng kanilang isipan, ay makasunod sa Diyos, no? At merong pagpapatawa doon sa tubig. Ngayon, ano yung pangalawang baptism? Yung pangalawang baptism ay narinig natin doon rin mismo kay John. Dalawang magkasunod ito. Ano yung pangalawang baptism? Tungkol sa baptism of ano po? Tama po, okay. Yung pangalawang baptism ay tinatawag na baptism of fire. Ano ang purpose ng baptism of fire? Tungkol ito saan? Yung mga hindi magsisisi, yung mga nakaasa pa rin sa kanilang tradisyon, yung mga taong pumunta lang doon para maligtas pero hindi sila nagsisi. Kaya ito pagdating sa gospel o sa tinatawag natin na mabuting balita, hindi ang goal natin dito, hindi para sila ay basta lang, ay ticket ito, parang ticket, no? Ticket na makaligtas sa kapahamakan. Parang parang ang nasa isip ng ibang tao. Siyempre, sino ba gusto mapunta sa impyerno? Wala. Walang tao na gustong mapahamak, di ba? Kahit nga bata, tanungin mo, gusto mo mapunta sa impyerno? Ayoko, ikaw na lang. Di ba? Ganun na sasabihin ng bata sa atin. Walang tao ang gustong mapahamak sa impyerno. Pero ito ang katotohanan. Walang gusto mapunta sa impyerno, pero ang katotohanan, ayaw nila talikuran ang kasalanan. Nakuha natin? Parang ano siya parang ticket, escape ticket. Pero ayaw nilang magbago. That's the point. No? That's the point. Kaya kung makita nyo sa kahit anong reliyon, yun ang gusto nila. Sisiguraduhin namin na gusto kong maligtas, ayoko mapunta sa impyerno. And the difference with Christianity is what? Wala kang kayang gawin para mapunta sa kalangitan. Wala kang kayang gawin para mapunta sa langit. Kahit yung pinakamalakas na tao sa buong mundo ay walang kayang gawin para mapunta sa langit. Kung hindi tayo aasa, magtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, walang makapagliligtas sa iyo sa kasalanang ginawa mo. At pag nagtiwala ka kay Kristo, totoo rin, natatalikod ka sa kasalanan mo dahil lang sabi ni Kristo, sumunod kayo sa akin, tumalikod kayo saan? Sa mundo. Nakakuha ba? Nakakuha ba natin? Okay? Mahalaga to. Bakit? Kasi ganun ang pangalawang bautismo. Either na babautismohan kayo sa apoy, ano yung pangatlong bautismo? O babautismohan kayo saan? Ano yung pangatlong bautismo? Sige. Kung yung una, bautismo ni John, pangalaw, bautismo ng apoy, ano yung pangatlo? Sige. Ang nakasagot pa lang si Lem tapos si Sis Ederlyn na. Yung iba di pa magla-lunch, na joke lang. Ano po? Yes po, tama po yun. Baptism of the Holy Spirit. Okay? At doon sa pangatlong baptism na yon, natutunan natin na ano yung purpose nun? Ang purpose nun ay para idikit tayo, isama tayo. Kanino? Kay Kristo, tama. Ano yung ginawa doon? Nung tayo ay babautismohan sa Espiritu, anong ginawa ng Espiritu sa atin? No? Pinag-isa tayo saan? Sa kamatayan ni Kristo at sa pagkabuhay niya. Kaya yung kamatayan ni Kristo ay kamatayan rin natin. Dahil may ginawa ka, dahil naging mabuti ka, hindi. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kung hindi siya namatay para sa atin, walang itutulad, wala tayong, kumbaga kung
bibigyan natin ng picture, hindi tayo maipag-iisa kay Kristo. Walang makapagliligtas sa atin, walang makapaglilinis sa atin, no? Kaya nung namatay si Kristo sa krus, ang ginawa ng Espiritu, hindi natin ito nakikita, pero ang sabi ng Biblia, ganito ang pinakita sa atin. Nung namatay si Kristo sa krus, kasama tayo doon. At ano ang ginawa nun? Pinatay rin doon yung pagkakaalipin mo sa kasalanan. Nung namatay si Kristo, kasama ka doon, kasama doon namatay yung pagkakaalipin sa iyo sa kasalanan. Kaya ngayong mananampalataya ka na, it makes sense. Bakit kaya mo nang magdesisyon, ay kasalanan to, tatalikod ako dito, ayoko nito, lalayo ako dito. Bakit? Kasi, ang dahilan, pinatay na ng Holy Spirit yung ating pagkakaalipin sa kasalanan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ganun kabilis, ay, okay lang ito. Walang problema sa atin. Pero ngayong Kristyano ka na, meron ng option. Kasalanan to eh. Di ba? Mas concerned ka ngayon, mas sensitive ka ngayon sa tinatawag na kasalanan. Bakit? Kasi nga, ang sabi doon, pinatay ka na sa kasalanan nung inisa ka kay Kristo. At nung nabuhay si Kristo, kasama ka rin doon. Kaya ngayon, nakapaglalakad ka na sa bagong buhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Malaya sa kasalanan, pero pwede ka pa rin magkasala. Pwede mo pa rin piliin ang kasalanan. Pwede pa rin yun. Diba? Pero malaya ka na ngayon. Pwede mo nang piliin na hindi magkasala. Gets natin yung point? No? Pero nung nabuhay ka, ito na yung bagong buhay. Hindi yan yung buhay mo, kung hindi yan yung buhay na nanggaling kay Kristo at binigay sa'yo. Ibig sabihin, no? Itong bagong buhay na to, na binigay sa atin, ay parang second life na natin. In a sense, namatay talaga tayo doon sa kasalanan. At ngayon, nabuhay na tayo. Ang tanong ni Paul sa Romans, magkakasala ka pa ba? Para ang grasya ng Diyos ay lumawak pa. Ang sagot ni Paul, God forbid. Wag nawa mangyari. Okay? Nakakasunod ba? Wag nawa mangyari. Binigyan ka na ng Diyos ng bagong buhay. Wag nawang mangyari na ipaalipin mo pa ulit sa kasalanan. No? Isang tao naglalakad, nadapa ka, sa pangalawang beses, doon ka pa rin ba dadaan sa butas na yon o iiwas ka na? Nasa sayo ang desisyon. Binautismo na tayo sa Holy Spirit, pinalaya na tayo sa kasalanan, at ang pinakamahalaga, sabi sa Ephesians chapter 1, ay ano? Sinelyuhan na tayo ng Espiritu. Ibig sabihin, tulad ng sabi ng iba, ay, pag ikaw ay naligtas, hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Sino ang nagligtas sa'yo? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagligtas sa'yo. Kaya ang point dito, walang sino man ang makakapag-agaw ng kaligtasan mo sa'yo dahil hindi ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Hindi ikaw. Ang Diyos ang nagligtas sa'yo. Kaya pag nagtanong ka, paano ka makakasigurado ng kaligtasan mo? Paano ka makakasigurado ng kaligtasan mo? Kasi tumanggap ako. Paano kung doon mo lang naramdaman? Paano kung hindi mo na nararamdaman yung kaligtasan na yun? Ligtas ka pa ba? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi hindi nakadepende sa iyo ang kaligtasan mo. Ulitin ko, ang kaligtasan natin ay nakadepende saan? Sa tapos na trabaho ni Kristo. Sa tapos na ginawa ni Kristo. Ano yun? Namatay siya sa krus. Natapos siya ba yung mission niya? Hindi. Yes or no? Natapos siya ba yung mission niya o hindi? Yes. So ngayon, ang tanong, pag ikaw inanampalataya, maliligtas ka ba? Hindi. Yes or no?
Maliligtas ka kasi tapos ni Kristo yung kanyang trabaho. Nagets natin? Kung nagugulat kayo ngayon, ibig sabihin, nakadepende ang kaligtasan nyo sa ginagawa ninyo. Baguhin ninyo ang inyong isip. Baguhin ninyo ang inyong isipan sa ganyan. Repent. Bakit? Kasi hindi nakadepende sa'yo. Hindi ka ganun kalakas. Hindi ka ganun kagaling para ang kaligtasan mo ay nakadepende sa'yo. Ang kaligtasan mo ay nakadepende nung tinapos ni Kristo sa krus ang iyong kaligtasan. Kaya ang sabi dito sa nabasa natin, ang sabi ni Paul, kung ikaw ay mananampalataya, namatay ka na kasama ni Kristo. At yung pagkabuhay niya, kasama at tulad ka rin nun. Binuhay ka sa bagong buhay ngayon, nakakasunod ka sa Panginoon, nakakatalikod ka sa kasalanan. No? At pangalawa, pag tayo ay namatay na, pagbalik ng Panginoong Kristo, tulad ng kanyang pagkabuhay, ganun rin ang gagawin sa mga nauna na. Nakuha natin? Okay? So lahat ng aspeto sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi mo na kailangan hula-hulaan. Makikita mo lahat kanino? Kay Kristo. Siya ang example. Kaya nga sabi sa Hebrews siya yung panganay. Siya yung panganay natin sa lahat. Panganay saan? Panganay sa kamatayan, panganay sa pagkabuhay, panganay sa resurrection. Siya ang panganay ng Diyos. Tayo ang kasunod niya. At tulad niya, ganun rin ang mangyayari sa atin. Nakuha ba natin? Okay? Yun si Kristo. Siya ang panganay ng mga Kristiyano. Okay? So, yun ang bautismo ng Holy Spirit. Pinagkakaisa tayo kanino? Kay Kristo. Okay, that's good. And nagagalak ako at nasusundan nyo itong lesson na ito at exciting itong lesson na ito at naintindihan nyo context per context. Hindi tayo tumatalon-talon kahit saan. Stay tayo doon sa picture na ang baptism ay nakabase, no? Sa kanyang konteksto. Kaya kung may narinig kayong religion ngayon na nagsasabi, ay hindi, ang bautismo ay sa pagpapatawad pa rin. No? Pag nakarinig kayo ng ganon, ibig sabihin, hindi nila binasa ng maayos sa context niya ang mga bautismo na nandito. Nakuha natin? Pero tayo pinag-aralan natin. Kaya walang malabong bautismo. Ang bautismo ni John ay para lamang sa mga Hudyo. Okay? At ang bautismo ng apoy para sa mga hindi tatalikod sa kanilang kasalanan, hindi magre-repent. At ang bautismo ng Espiritu ay para sa lahat ng mananampalataya. Okay? Ngayon, ito na. Ano yung pang-apat na pag-usapan natin ito nung linggo? Yung pang-apat na bautismo. At ito, hindi natin ito bautismo. Okay? Kaninong bautismo yung pang-apat? Ito yung lesson natin nung Sunday. Anyone? Ano yung pang-apat na bautismo? Lesson natin ito nung Sunday. And by the way, kung hindi nyo nasundan yung series, meron kayong naputol na lesson, pwede nyong balikan sa ating Facebook, no? Pero si Facebook kasi ngayon nagdi-delete na, kaya pwede nyong gawin, meron na tayong YouTube channel, puntahan nyo, tapos meron dong nakasave, may title naman doon, Articles of Faith, article number 15, The Ordinance of Baptism, i-check nyo. At nakapost naman doon yung mga title, yung mga lesson ng Sunday School, kaya hindi kayo mahirapan maghanap. Okay? So, ano yung pang-apat na baptism? Sige. Ang makahula, mauuna sa lunch. Sige. Grabe talaga, no? Sige. Ano yung pang-apat? Anyone? Nung Sunday pa lang to, guys. Nung Sunday pa lang to. Maintindihan ko sana yung unang tatlo kung nakalimutan nyo na, pero ito nung Sunday pa lang. Anong baptism yung Sunday? Ano po? Huwag kayo mahiya sa Sunday School. Tayo lang ang nag-aaral dito, di ba? Kaya, sige, kung merong answer, taas kamay. Po.
Baptism of salvation, hindi po sis. Hindi po. Ala, ito pa naman yung isang pinakamahalaga na sa topic natin. Bakit? Kasi marami naguguluhan dito eh. Ano po? Hindi rin po. Hindi yun yung topic natin ng Sunday. Guys, nakalimutan nyo na. Yan. Okay. Nung Sunday pa lang ito. Yung baptism ni Jesus Christ. Ang sinagot natin nung Sunday, bakit pa kailangan si Kristo ay mabautismo? O ang tanong, anong nakuha nyo nung Sunday? Kung hindi nyo nakuha yung title, kahit man lang yung lesson, bakit nabautismo si Jesus Christ? Sige. Sinong maglalakas loob na sumagot? Okay? Review pa lang to. Anyone? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, walang sasagot. Okay. Ang sagot ay simple lang. Bakit kailangan ni Christ mabautismuhan? Okay? Because of this. Una, trabaho ni John na ano? Ipakilala. Mission ni John na ano? Ipakilala. Sino? Ang tagapagligtas. Ano ang ebidensya para sabihin na si Kristo ang tagapagligtas? Kung naalala nyo noong linggo. Nabasa natin ito sa Book of John. Nagsimula tayo nung second Sunday na napag-aralan natin ito. Nagsimula tayo sa Matthew, pumunta tayo sa Mark. Ngayon, nasa John na tayo. Nung Sunday pala. Okay? Ano yung ebidensyang hinahanap ni John para sabihin na siya yung tagapagligtas? Ano? Ang sagot ay, bababa ang Holy Spirit at makikita ni John ito. No? So, yun ang magiging ebidensya niya. Ngayon, nung binautismo niya si Kristo, tandaan natin, pinsan niya to, pero nung nakita niyang papalapit si Kristo at magpapabautismo, sabi niya, hindi ako dapat ang magbautismo sa imo. Ikaw dapat ang magbautismo sa akin. Diba? Bakit ganun yung nangyari? Hindi niya pakilala na si Kristo ang Mesaya. Kung hindi, pinsan niya ito. Pero bakit ganun ang sabi niya? Ibig sabihin, nakita niya ang kabanalan ni Kristo. Pero mas pinatibay pa yon nung binautismo niya si Kristo at pagtaas nito sa tubig, yung kalangitan at may narinig na boses ang nagsasabi, ito ang aking anak na kung saan ako nagagalak, at bumaba ang Espiritu Santo kay Kristo. Yun ang ebidensya. Kaya ang sabi ni John, siya ang tagapagligtas, wala nang question. Kasi sa dami ng binautismuhan niya, ito lang si Jesus, yung merong nangyaring ganong event, na may nagsalita mula sa kalangitan at bumaba ang banal na Espiritu. No? Ito ay recorded rin sa Matthew, sa Mark, and clearly ni-record sa John. At pangalawa, para mapulpil ni Kristo ang lahat ng katuwiran. Ano yung ibig sabihin nun? Sinunod ni Kristo ang batas, sinunod ni Kristo ang kagustuhan ng Diyos para sa tao. Tandaan natin, tao si Kristo sa panahon na to. Bakit? Sinunod niya yun. Bakit? Kasi kailangan niyang maging perpektong tao, kailangan niya maging taong maayos sa harapan ng Ama. Bakit? Kasi yung kaperpektohan na yon, yung katuwiran na meron siya na hindi siya nagkasala at sumunod siya sa Diyos Ama, yun ang ipapalit niya sa maduming katawan, maduming pagkatao natin. Yung kalinisan ni Kristo para sa karumihan natin. Yung katuwiran niya para sa kasalanan natin. Yung pagsunod niya sa ating pagre-rebelde. Nakuha natin? Isang just and righteous for an unjust sinner and wicked man. Kaya nung namatay siya sa krus, bit-bit niya
ang kasalanan natin. At nung tayo naman ay nanampalataya sa Kanya, ikinumot, no? Isinuot sa atin ang ano? Ang kaperpektuhan, ang kalinisan, at ang katuwiran ni Kristo. Nakita niyo yun? Hindi dahil mabuti tayong tao, hindi dahil may ginawa tayong mabuti, hindi dahil nanampalataya ka, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo. Nung nanampalataya ka, ikaw ay nagtiwala doon sa ginawa niya. At ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay nagtiwala, ikaw ay maliligtas. Kung nagtiwala ka, ligtas ka. Dahil tapos na ni Kristo ang kailangan gawin. Wala nang kailangan pang gawin na tradisyon o ano pang kahit na anong gawin. Magsimba ka perfect sa isang taon para maligtas. No. Salvation is about Christ. It's not about us. No? At nung si Kristo ay nagpabautismo, para yon sumunod sa Diyos Ama, para siya ay maging matuwid sa harapan ng Ama. No? Nakuha ba natin? So ito ang dahilan kung bakit si Kristo nagpabautismo. Okay? Para maipakilala siya bilang Mesaya, at pangalawa, para sundin ang lahat ng katuwiran. Maperpekto niya ang lahat ng katuwiran. No? Na hindi kayang gawin ng tao, pero siya nagawa niya. Kaya kaya niyang ipalit yung kanyang buhay para sa mga makasalanan. Panguli, letter E. Ito na yung lesson natin para sa ngayong Sunday. The believer's baptism. Letter E. Okay? So, ngayon, dahil natapos na natin yung 4 na bautismo, pupunta tayo ngayon dito sa bautismo ng mga mananampalataya. Bakit ito mahalaga? Dahil bago pa lang si Jesus pumunta sa kalangitan, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, nagbigay siya ng utos. The word is utos. Ordinance. Kaya ang title natin, The Ordinance of Baptism. Bakit? Ang ordinance, ibig sabihin yan, utos. Okay? By the way, nung Sunday, meron akong hindi na-explain na English. Ang goal kasi natin ganito, as much as possible, kung magbabanggit ako ng word na mabigat, kasi English, no? Ang goal ko ay maipaintindi sa inyo sa Tagalog. Yun ang aking goal. Kaya kung may hindi kayo naintindihan na salita na English, okay? Wag kayo mahiya magsabi sa akin, Brother David, anong ibig sabihin ng repentance? Para maipaintindi natin. Kasi sayang kung sige ko kakasabi ng mga theological words dito, tapos hindi natin naiintindihan, no? So, para clear, pagka sinabi nating believer's baptism, ibig sabihin ng believer ay ano? Mananampalataya, ito yung nagtiwala kay Kristo. Okay? Yung naniwala kay Kristo. Ang bautismo naman, ibig sabihin nito ay, simple lang, paglubog. Okay? Paglubog ng isang mananampalataya. Paglubog at pagtaas, ito ang ating bautismo. Okay? So, nung si Kristo ay nabuhay muli, yung kanyang resurrection, nabuhay muli, nag-utos siya. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng ordinance ay command, or sa Tagalog ay utos. Ang utos na pagbabautismo. At ito yung title ng ating article. At ito rin yung final at conclusion ng ating discussion tungkol sa article na yon. Okay? Ang pagbabautismo ng isang mananampalataya ay inutos ni Kristo nung siya ay papaalis na, no? Nung siya ay pabalik na doon sa kanyang ama. Ngayon, babasahin natin ito sa Matthew chapter 28, verse 16 to 17. Okay? Samahan niyo ako dyan magbasa, at pagkatapos niyan, dyan tayo magsisimula ngayong umaga. Yan ang magiging nating start as we read Matthew 28, 16 hanggang 18. Pupunta tayo sa pagkatapos ng utos na ito, anong nangyari? Okay? Anong nangyari sa mga mananampalataya? Okay? Brief context ha. Ito. Nung si Kristo ay pinako sa krus, namatay siya, pinatay siya.
Nilibing siya at nabuhay siya muli. Nagpakita siya ulit sa mga disipulo, no? Hindi lang yung mga disipulo, kung hindi yung mga tagasunod niya doon sa bandang Jerusalem. At ngayon, nung siya ay papaalis na at papabalik na sa kalangitan, ito yung kanyang sinabi. Okay? Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Nandiyan na kayo sa inyong mga Bibles? Okay? Babasahin natin sa verse 16 and sundan ninyo, babasahin ko sa Tagalog, ninilay-nilayin natin, focus tayo doon sa text. Verse 16, sabi dito, samantala, ang 11 na disciples o ang 11 alagad ay pumunta saan? Sa Galilee, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Okay? Verse 17, at nung nakita nila si Jesus, ay kanilang sinamba. No? Sinamba si Jesus. Subalit ang ilan ay nag-alilangan. No? Imagine niyo to, yung ibang tao, yung ibang reliyon, ang sinasabi nila ay si Kristo ay hindi Diyos. Pero dito, nung nakita siya ng mga disipulo, pagkatapos niyang mabuhay muli, agad siyang sinamba. No? Ito nagpapakita sa atin na si Kristo sa pagkakataon na to ay hindi lang siya basta tao, kasi siya yung tao na nabuhay muli. Pinako siya sa krus, inilibing siya, pero siya yung tao na nabuhay muli. Kaya nung nakita siya ng mga disipulo, napatunayan nila, tunay nga na siya ang Lord. Siya ang Master. No? Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, tingnan niyo ito mabuti, ang lahat ng otoridad, saan? Sa langit at sa ibabaw ng lupa, ay ibinigay sa akin. Tingnan niyo ito mabuti, lahat. Ibig sabihin, lahat ng puwersa sa physics, pag sinabi natin puwersa, yung lahat ng mga pwedeng magbigay ng force, no? Hangin, mga elements dyan, or even yung mga phenomenon dyan, or sa lupa, or kahit na anong puwersa na meron dito sa mundo, ay ibinigay sa Kanya. No? Sabi sa verse 19, dahil doon, no? Dahil doon, kaya, ang nangyari kasi ganito, yung ibang nagsasabi ng Great Commission, nagsisimula sila verse 19 na. No? Nagsisimula sila verse 19 na. Go ye therefore. Pero bago mag-go ye therefore, ipinaalam muna ito ni Kristo. Lahat ng kapangyarihan, otoridad, prinsipyo, filosofiya, at lahat ng mga bagay sa mundong ito, kapangyarihan man yan, ay ibinigayan sa akin. Kaya, pumunta kayo. Pumunta kayo at ituro ninyo sa lahat ng nasyon, sa lahat ng mga bansa, at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nakita po natin yon? Hindi lang basta inutusan yung mga disipulo. Kung hindi yung pagluwas ng mga disipulo, meron silang pinanggagalingan na authority. No? May nag-confirm sa kanila, sige, dahil ako ay merong kapangyarihan sa kalangitan at sa lupa, lahat dyan ng puwersa ay binigay sa akin. Pagka sinabi nating authority, ibig sabihin niyan ay meron siyang authority. Meron siyang Pag may authority ka, meron kang access, di ba?
pwede mong pwede mong utusan, pwede mong galawin itong bagay na ito na wala magsusuway sa iyo, na wala kang limitasyon, no? Pag sinabi natin authority, meron kang power over these things. Kaya pagka sinabi diyan sa verse 16, ang sabi ni Kristo, ako ay binigyan ng otoridad. Kung sino man ang mananampalataya, no, na lumalabas para magbahagi ng salita ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. No? Kung meron man diyang problema, pinansyal, o meron man problema sa ganito, nandiyan ang Diyos para tumulong. Bakit? Nasa Kanya ang lahat ng otoridad. No? Pag lumabas ka, lumapit ka sa Kanya, dumikit ka sa Kanya. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong kaisipan, hindi sa sarili mong kagustuhan, hindi sa sarili mong puso. Kung hindi sa kagustuhan ng Diyos, na ang utos niya ay lumabas ka, pumunta ka, dahil ako ang iyong resource, ako ang iyong backing, ako ang iyong backup. Kumbaga, di ba? Ito ang sinasabi ng Biblia sa atin. Kaya yung mga disipulo, pagkatapos nito, hindi sila nanatili sa isang lugar. Kumalat ang Kristyanismo sa Asia. Nasa Asia tayo. Nakarating sa atin ang Biblia. No? Hindi lang sa Asia, sa West. Europe itong part eh. Itong part ng Jerusalem. Europe ito. Di ba? Pero nakaabot sa West. Nakaabot sa Asia. And sa Southeast Asia. Di ba? At nakaabot doon. Si Paul, actually yung nakapunta sa Asia at sa Southeast part ng Asia. Nakakuha ba natin? No? Kaya, itong utos na to, nangyari na ito sa mga disipulo. Tingnan nyo, ang Christianity ay hindi lang sa Pilipinas. This is a nationwide. A nationwide. No? A nationwide na movement ng mga tao na mga sumusunod sa Diyos. Hindi man pare-parehas ang ating denomination, pero yung mga mananampalataya na naniniwala na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, no? At may iisang Diyos in three. Yun ay mga tulad nating Kristiyano. Hindi man sila Baptist, pero sila ay mga Kristiyano. Sila ay mga mananampalataya. Okay? Saan mang parte yan ng mundo. And that's why, pagkatapos dito sa verse 20, hindi lang sila inutusan na pumunta kayo, humayo kayo, at ituro nyo sa lahat ng bansa at bautismuhan niya sila, verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Nakuha natin yon? So lahat ng bagay na iniutos sa atin ng Diyos. Okay? Hindi yung gusto natin. Kung hindi, yung itinuro ng Diyos. Okay, good. At narito ako kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang utos ng bautismo sa bawat isa. No? Ito ang utos ng bautismo. No? So, kung dadahan-dahan natin ito, after Christ was resurrected, He commanded His baptism para maging ano? Next doon, at andyan to, ang bautismo ay isang step, isang pupuntahan, isang daanan na pupuntahan ng isang mananampalataya. Okay? Ibig sabihin, hindi ito option. Ang baptism is not an option. Baptism is a path. Nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ang susunod na
lahahakbangan mo sa daan ng Kristiyano ay ano? Bautismo. Nakakuha ba natin? After Christ was resurrected, yan na, yan. Next doon. After Christ was resurrected, He commanded this baptism as a path for believers to follow from their belief. Pagtapos yung manampalataya, ay mabautismo. Ulitin natin yung doon. Sabi sa verse 19, Go ye therefore and teach all nations. Anong mangyari pagtapos nun? Baptizing them. Isang set siya. Isang pack siya ng product. Hindi siya pwede magkahiwalay. Kung ikaw ay Kristiyano, ang next step, ang next na dadaanan mo, walang iba kung hindi ang baptism. At i-explain ko sa inyo kung bakit. No? So, ang tatandaan natin, it is a path for believers to follow from their belief. Pagtapos sila manampalataya, the next logical and inutos na step is to be baptized. Okay? So ngayon, bigyan ko kayo ng konting context bago tayo pumunta dito. Alam nyo ba na ang pagpapabautismo ng panahon na yon ay isang identification na ako ay Kristiyano na? At alam nyo ba kung gaano kahalaga ito sa mga mananampalataya nung panahon na yon? Kumpara sa atin ngayon na kahit saan pwede kang magpabaptize. Doon sa panahon nila, sobrang halaga ng bautismo. Bakit? Ang religion nila is not Christianity. Ang religion nila nung panahon na yon is Judaism. They believe in one God. That's true. Ngayon, imagine nung sinabi nung mga disipulong ito, si Kristo ay Diyos. Believe in Christ. Kung nakita mo si Kristo, parang nakita mo na rin ang Ama. Yung pinako nyo sa krus, yun ang magliligtas sa inyo at makapagpapatawad sa inyo. That's blasphemy sa Judaism. Bakit? Ang tanging pwede lang makapagpatawad ay ang Diyos. Bakit si Kristo nakapagpapatawad sa tao? Kung magpapakilala ka bilang isang Kristiyano, ikaw ay nagbablaspheme. You are blaspheming God. Ganun katindi ang proklamasyon ng bautismo ng panahon na yon. Pag nagsabi kang, ako ay magpapabautismo sa pangalan ni Kristo, malaking skandalo yun nung panahon, especially kung ikaw ay officer sa authority nung panahon ni Kristo. Nakakasunod ba? No? Kaya lahat ng nagpabautismo na babasahin natin ngayong araw, hindi lang sila basta naisipan magpabaptism, no. Malakas ang loob nila dahil nanampalataya sila sa tunay, no? Sa tunay na pananampalataya. Na mayroong kapatawaran kay Kristo na utos ng Ama na mamatay siya sa krus para patawarin tayo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo magsimula, gusto kong namnamin nyo yung point na yon. Lahat ng mananampalataya doon sa panahon na yon, mainit ang mata ng tao sa kanila. Mainit ang mata ng mga pare, ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, ng lahat ng mga religious leaders at ng gobyerno sa mga taong yon. Ganon kaingay ang movement ng mga Kristiyano. Ganon sila katindi na pwede silang patayin. Sinong tao ang ibibigay yung buhay nila para sa kwento-kwento lang? Namatay tapos nabuhay? Ibibigay mo ba yung buhay mo sa kwento-kwento lang? Unless nakita nila mismo, na-witness nila mismo ang pagkabuhay ni Kristo. Na handa mamatay yung 5,000 followers of Christ nung panahon na yon. Para sa isang kasinungalingan? O para sa katotohanan na nagpapakita na may kapatawaran kay Kristo dahil nakita nila yung pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo doon mismo sa Jerusalem. Okay?
Ngayon, babasahin natin ito. And I want everyone to have your Bibles with you. Ito ang mga biblical examples ng mga disciples and apostles. Pagkatapos ni Kristo bumalik sa kanyang Ama, ito yung nangyari, no? Ito yung nangyari. This is exactly what happened kung paano tayo nagkaroon ng baptism na ganito. The believer's baptism. Kung bakit sa isang church tayo ay nagbabautismo. This is the history, no? Kung gusto nyong basahin ang history ng church, read Acts. May nakapagbasa na ba ng Acts? Meron na? Bigyan ko kayo ng spoiler kung magbabasa kayo ng Acts. Ang pinaka nakakaiyak na part dito, yung part na aalis na si Paul sa church ng Ephesus. Bakit? Kasi yung church ng Ephesus ay isa sa pinakamahalagang church sa kanya, na halos mangayak-ngayak yung mga tao doon dahil parang pagkakakwento ni Paul, parang hindi na ako makakabalik. Talagang hindi na siya nakabalik. Kasi pagkatapos nun, andun na yung pagkakakulong niya at yung pagkamatay niya. No? Yun yung pinaka... Pero ano yun, spoiler yun sa mga magbabasa ng Book of Acts. Okay? So, kung gusto nyong malaman yung storya ni Paul, yung storya ng mga disciples apostles, read Acts. Ang ganda ng Acts. Okay? So, ngayon, let's go sa ating book, Acts chapter 2. Ito ay pagkatapos ng infilling of the Holy Spirit, nung first time na mga Kristiyano maramdaman ng banal na Espiritu. No? Ang pinakamahalagang point na makita natin dito ay nag-preach si Peter doon sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Acts chapter 2, verse... Andiyan na po ba kayo sa Acts chapter 2? Okay. So, gusto ko mag-start sa verse 37, pero para makuha natin yung buong picture, mag-start tayo sa verse 22. Okay? Verse 14 siguro para mas maganda. Verse 14. Andiyan na kayo sa amen. Verse 14 babasahin natin. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice. Ito na. Pagkatapos sila matanggap yung banal na Espiritu, pupunta agad sila doon sa parang stadium ng Jerusalem, no? At nagsabi sa kanila, "Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you." Ano yun? "And hearken to my words." Itong mga tao na to ay hindi sila mga lasing. Tulad ng mga sinasabi ninyo. Verse 16. Kung hindi ito yung sinasabi ni Prophet Joel, no? Na darating ang panahon sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang Espiritu ko sa lahat. Ibubuhos niya, no? At ang mga anak, ang mga daughters ninyo ay magpaprophesy, makakita ng vision and dreams, and on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit, and they shall prophesy. Itong prophecy na to, para mabigyan kayo ng context, ang pagpaprophesy at ang pagkakaroon ng mga dreams ay para lamang sa ganito, para lamang sa mga propeta at para lamang sa mga hari. Pero anong ibig sabihin na lahat kayo, yung mga anak ninyo, yung mga babae, lalaki, ay matatanggap ang banal na Espiritu. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa inyo. Ibig sabihin, lahat, hindi na lang yung mga propeta at mga hari, ay makakatanggap ng banal na Espiritu. Ngayon, ano yung picture na yun sa atin? Ito tayo. Tayo yun. Tayo yung mga mananampalataya na meron ng banal na Espiritu ngayon. Tama itong prophecy na to. Diba? Ngayon, andyan ang guidance ng Holy Spirit sa atin, ang enlightenment ng Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin ng word na enlightenment ay pagpapalinaw, pagliliwanag ng Pag nagbabasa tayo ng Biblia, andyan ang pagliliwanag sa atin ng banal na Espiritu. Diba? Importante yung bagay na yan. No? At ang sabi pa dyan,
Verse 19, and I will show wonders in heavens above and signs. Verse 20, the sun shall be turned. At yan yung mga prophecy. Skip na tayo sa verse 22. Ang sabi ni Peter sa kanila, ye men of Israel, hear these words. Tingnan nyo ito mabuti. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by Him, ano daw? In the midst of you. Tulad ng inyong pagkakaalam. Siya, ano yung sabi sa Tagalog? Verse 23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Anong kahalagahan niyang verse na yan? Tandaan nyo yung sabi sa John chapter 1 last Sunday. Ano yon? Pumunta si Kristo, pumunta si Jesus, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ito yon. Ibinigay siya ng Diyos, pero pinatay ninyo. Nakuha ninyo yung point? No? Pumunta siya dito, pero hindi siya tinanggap. Totoo nga na nangyari. Na anong nangyari? Nung pumunta si Kristo, pinatay siya ng mga taong ililigtas niya. No? Next, verse 24. Okay? Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y mapigilan nito. Yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay muli ni Kristo, lahat yon ay plano ng Diyos. At lahat yon ay para saan? Ito yung gusto ko makita natin. Para saan? So ngayon yung next dyan ay prophecy naman about David. Skip na tayo sa verse 37. Okay? Skip tayo sa verse 37. Kasi yung mga prophecy na yan, para mabigyan lang kayo ng context kung ano yung preaching ni Paul. Tandaan natin, ang sabi sa Matthew, go ye into all the world and teach all nations. Ito yung ginagawa ni Peter dito. Sinabi niya yung mga propesiya, sinabi niya yung mga bagay na to. Sabi niya sa verse 36, therefore, in conclusion, let all the house of Israel, sa lahat ng mga Israelita, malaman nila that God, andyan ba sa Tagalog, verse 36 doon? Okay? Verse 36, that God hath made the same Jesus whom He hath crucified, both Lord and Christ. Sa Tagalog, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ano daw, na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. No? Yung pinako nyo sa krus, yun pala yung magliligtas sa kanila. Ang inaasahan ng mga Israelita na pagliligtas sa kanila, yung maghahari sa kanila ay isang malakas na hari. Lahat ng bansa sa paligid nila tatalunin at sila ang magiging mataas. Pero ano yung dumating sa kanila? Isang tagapagligtas na namatay. Kaya walang naniniwala kay Kristo nung panahon na yun eh. Namatay. Pero hindi nila alam. Sabi sa Isaias, yung kamatayan niya, yon ang tagumpay niya. Bakit? Kasi hindi pala yon ang kaligtasan na binabanggit. Kaligtasan sa mga bansa, hindi. Kaligtasan mula sa kanilang pagkakasala. Ito ang ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak, sabi sa John chapter 3, for God so loved the world, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang mananampalataya sa kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi dito sa nabasa natin, sa verse 37, nung narinig ngayon ito ng mga Israelita, ito yung nangyari. Look at the word. Look at this word. Verse 27. Now when they heard this, they were pricked in their hearts.
They were pricked. Ano yung prick sa Tagalog? Ba't kasi prick, no? Ayan. So, sa Tagalog, ang sabi diyan, nasaktan ng kanilang puso. Ayan. So, yan. Pag nasaktan kayo, sabi nyo, na-prick ako, boy. Na-prick. Diba? Diba? Hindi. Nasaktan ng kanilang puso at sabi sa kanila, at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, ano daw, mga Ginoo, mga kapatid, nung naintindihan nila na sila ay nagkasala, sila ay nagkasala sa Diyos, yung ibinigay na tagapagligtas ay pinatay nila, nung nakita nila na si Kristo pala ay Diyos talaga, ano yung nangyari? Nasaktan sila. Pero hindi sila nagmayabang. Hindi, tama yung ginawa ko. Tama yung hindi sila nagmayabang. Ano ang next nilang tanong? Ano ang dapat naming gawin? Bilang isang Israelita, alam nila simula pa lang pagkabata kung papaano ka papatawarin ng Diyos. Pero sa puntong ito, tandaan niyo yung context, mga Israelita ito. Alam nila pagkabata ang kanilang reliyon. Pero nung narinig nila ang gospel, ang tanong nila ay parang isang batang walang alam. Ano ang dapat naming gawin? Nakita niyo? Ano ang dapat naming gawin? Ibig sabihin, nabuksan ang kanilang isipan doon sa sinabi, sa preaching ni Peter tungkol kay Kristo. No? Nabuksan ang kanilang isipan doon. Sabi sa verse 38, sabi ni Pedro sa kanila, ano yung sabi diyan? At sinabi ni Pedro, ano daw? Ano sabi? Repent and be baptized. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Verse 39, dahil ang pangakong yon ay para sa inyong mga anak. And to all, at sa lahat ng mga nasa, ano sabi? At sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Tandaan natin, everyone, sa context na to, ang tinutukoy dito ay ang mga Hudyo. Hindi pa to tayo. Brother David, ang sabi dyan, sa malayo, tayo yun. Hindi, yung mga Hudyong nasa malayo. Bakit? Kasi ang nangyari bago ng panahon ni Kristo, meron tinatawag na Jewish diaspora. Ang nangyari, nagkawatak-watak yung mga Hudyo dahil sila ay nasakop, nasira yung templo, nagkawatak-watak sila. Kaya kung mapapansin nyo, hanggang ngayon ay nangyayari yun. No? Merong mga Hudyo sa Pilipinas, may mga Israelita sa Pilipinas, may mga Israelita sa ibang lugar, sa Italy, sa Rome. Di ba? Nagkahiwa-hiwalay sila dahil na rin sa kanilang katigasan ng ulo. Kaya winasak sila ng Diyos, kaya nagkahiwa-hiwalay sila. No? Yun ang tinutukoy dito, para ito sa inyo. Ang kaligtasan na ito ay para sa inyo. Wala pa tayo sa picture na to. Dahil mga kaibigan at mga kapatid, ang picture natin ay adopted. Mga adopted tayo. No? At makikita niyo yun sa, I think hindi natin siya maabutan dito, pero pag by God's grace, pag nagkaroon tayo ng time to discuss Romans, ng dahan-dahan, makikita nyo ang ibig sabihin ng adoption. No? Ibig sabihin tayo ay inampon. Bakit? Dapat po sa mga Hudyo ito at paraan ng Diyos para makarating sa atin, yung Hudyo, hindi nila tinanggap ang gospel. So yung mga disipulo at mga apostol, dinala sa atin. No? Yun ay plano ng Diyos para makarating sa lahat ng tao ang mabuting balita. No? At yan ay ibang topic. But now, ito ay nakatutok sa mga Hudyo. At pati yung sa mga malalayo, as many as the Lord our God shall call. Ang Diyos ang nagtawag. Okay, nakakasunod ba guys?
Ang Diyos ang nagtatawag, verse 40. And with many other words, did He testify and exhort, saying, ano ibig sabihin ng testify and exhort? Sila ay nagpatotoo, siya at hinimok sila na sinasabi, tingnan nyo to, ito ang sigaw. Ito ang sigaw ng mga Kristiyano. Hindi dapat sigaw ng mga Kristiyano, sama ka sa church namin, hindi dapat ganun ang sigaw ninyo. Anong mapapala nila sa simbahan? Ang kailangan nilang marinig ito, iligtas nyo ang sarili nyo sa baluktot na lahing ito, sa baluktot na kaisipan ng sangkatauhan sa panahon ngayon. Ito dapat ang sigaw ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Hindi yung church, hindi. Pray Bible, hindi. Yung lahat ng yun ay napaka-importante sa atin, pero sila hindi pa nila yun alam. Anong kailangan nilang malaman? Kailangan ninyo ang Diyos. Kailangan ninyong iligtas ang sarili ninyo sa kasalanan. Dahil may kabayaran ang kasalanan, sabi ng Biblia. Ganun ang kaisipan dito. Dahil ang tradisyon ng mga Hudyo ay merong isang Diyos na punong-puno ng tradisyon, gagawin ko to para mapatawad, gagawin ko to para maligtas sa kapahamakan. Pero ang sabi nga doon, ginagawa nyo lang yon para makatakas. Sabi ni John the Baptist, gusto nyo lang makatakas, pero walang gustong magbago. Walang gustong tumalikod sa kasalanan. Gusto lang makatakas, parang escape ticket. No? Pero ayaw nilang magbago ng kanilang buhay. Ayaw nilang ayusin, ituwid ang kanilang buhay. Yan ang Christianity, mga kapatid. Hindi rules, hindi tradisyon. Ang Christianity is this: follow Christ. Talikuran mo ang kasalanan. Yan ang pinapakita dito ni Paul, ni Peter nung nagpipreach siya sa mga mananampalataya. Nakakasama yung mga mananampalataya. No? Verse 41. Anong nangyari? Pagkatapos nun, ano nangyari pagkatapos? Nung narinig nila yon, nasaktan sila, tinanong nila, ano pong gagawin namin? Ang sabi ni Paul, Peter. Sorry, pag ganun, i-correct nyo ako kasi baka makidlatan na lang ako dito. Na pinabago kong salita ng Diyos, no? Verse, ang sabi ni Peter, repent and be baptized para mapatawad kayo ng Diyos. Sabi sa verse 41, nung narinig nila yon, look at this adjective. No? Pag sinabi natin adjective, anong ibig sabihin ng adjective? Salitang yan. Salitang naglalarawan ng ng action o ng verb. Ngayon, tingnan yung word. At paano nila tinanggap? They gladly. The word gladly means masaya nilang tinanggap yung mabuting balita. Nakasunod? No? Masaya nila tinanggap. Masaya nila tinanggap. That gladly receive His word were baptized. Nabautismohan sila, and the same day, there were added unto them, what? 3,000 souls. Mga kapatid, may nakita ba kayo dito na nagsabi, no? Na mag-church kayo? Wala. Anong nakita nyo dito? Yung mga mananampalatayang gustong ipakilala si Kristo sa isang bansang punong-puno ng tradisyon at kasalanan para buksan ang kanilang isipan na may kaligtasan sa Diyos. Mga kapatid, dapat ganun ang ating isipan. No? Kung ang goal nyo is mapuno tong simbahan, wag na. Ang init na nga paglinggo. Di ba? Pupunuin nyo pa to. Hindi. Ang Diyos ang magdadagdag dyan. Ano ang trabaho natin? Ipakilala nyo na may kaligtasan kay Kristo. Dahil kailangan nyo ng tao. That's the point. That's the point of the church. Ipakilala na mayroong kaligtasan. Kanino?
Sa baptist, hindi. Kay Kristo. Siya ang sentro ng ating pananampalataya, wala nang iba. Amen po ba? Verse 42. Hindi lang doon nagtatapos. Anong nangyari pagkatapos? And they returned to their own old ways. Tama ba? Ano yung sabi? And they? Ano yung word? And they continued. Pero hindi lang yun basta continued, Ano yung nag-explain sa continued? Continued what? Steadfastly. Anong ibig sabihin ng steadfastly? Verse 42, nanatili. Yan. Nagpatuloy at nanatili. In the apostles' doctrine. Sa doktrina ng mga apostol, yung tinuro sa kanilang gospel, yung tinurong katotohanan tungkol sa Diyos at pagsunod sa Diyos, and fellowship, and in breaking of breads, and in prayers. Tandaan natin sa panahon na to, wala pang tulad natin na meron silang Jerusalem Church. Wala pang ganun. Sa panahon nila, saan sila nagtitipon? Sa bahay-bahay lang. Sa bahay-bahay lang sila nagtitipon, mga kaibigan at mga kapatid. No? Ngayon, ang ibang yung ibang mga lumalabas, bago lumabas, ang gusto nila, meron ng pagtitipunan, meron ng mga pupuntahan, may mga tao na dapat hindi. kung ikaw ay mag-mission, hindi yun ibig sabihin na officially, kung ikaw ay pupunta sa isang lugar at ikaw ay mag-mission doon, hindi, magsimula ka sa pagpipreach ng gospel. Kung may tao doon, that's the start. May mission doon. Pero kung wala pa. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat natandaan natin, hindi ganun ka systematically na para na tayong business na church. No. Mga kaibigan at mga kapatid, it is about souls. Dapat magita yung concern. At lahat ng mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon ay nagpatuloy. No? Yun ang mahalaga. Simulan mo sa gospel at magpapatuloy ang mga tao. Pero pag sinimulan mo sa simbahan, sinimulan mo umatin sa church, magkakaroon ka ng mga attendees. Pero hindi mga mananampalataya na nagpapatuloy. Nakuha natin? Okay? Sana malinaw yan sa inyo, Pero ang topic natin is about baptism. Ngayon, ano yung natutunan ngayon natin dito? Kasi gusto ko makita niyo yung pattern Ano yung natutunan natin doon? Pwede pa pakilabas? Number 1, ano yung nangyari? Pinreach yung gospel. No? The gospel was preached. Number 2, ano yung nangyari? Narinig nila yung gospel of Jesus Christ. Hindi kung ano-anong kwento, storya. No? Ano yung narinig nila specifically? It's about Jesus Christ. Tungkol sa kaligtasan na kanyang dala. Sa kapatawaran na kanyang dala. Hindi tungkol sa simbahan. No? Nakakasunod ba? Number 2. Number 3. Pagtapos nilang marinig, anong nangyari? They believe in the gospel. And those who believe, are forgiven of their sins. Yun ang pinakamahalaga makita natin dito. Bakit? Kasi ang sabi ni Peter, merong kapatawaran. No? Repent and believe for the remission of your sins, para mapatawad kayo ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, pag nanampalataya ka, pag nagtiwala ka kay Kristo, mapapatawad ka ng Diyos. Papatawarin ka ng Diyos. Dahil nasa kanyang kapatawaran. Na kay Kristo ang kapatawaran. No? Pang-apat, yung mga nanampalataya ay nabautismuhan. Because they are forgiven. Mga kapatid, itong 4 na to ay hindi mo lang makikita dito. Next, lipat ngayon tayo sa chapter 10 ng Acts. Okay? Isulat nyo ba? Yung 1, 2, 3, 4? Kung hindi, picturean nyo para ma-compare nyo. Sige. Tapos habang sinusulat at pinipicturean nyo to, lipat tayo sa chapter 10. Acts chapter 10. Ito naman ay isang instance ulit
ng pag-share ng gospel. Okay? So, pag may nagtanong, bakit hindi na tayo nagbabautismo para sa kapatawaran? Dahil ang bautismo na sinusunod natin ay yung nagmula kay Kristo. Na ano yun? Pagkatapos ituro at nanampalataya sila, doon na ang bautismo. Diba? Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ito ang pattern na sinusunod natin. Chapter 10, nandiyan na kayo? Say amen. Isa pa lang, how about the others? Chapter 10. Kung nandiyan na kayo sa chapter 10, babasahin natin ang from verse 43 to 48. Punta kayo sa verse 43 and 48. Pero kung gusto nyo ito makita, nasimulan natin sa verse 34. Okay? Para makuha nyo yung context. Start tayo from verse 34, then we will end with verse 48. Okay? Diyan na kayo? Say amen. Verse 34 tayo. Ngayon, si Peter ulit. Grabe no, pagdating sa gospel, si Peter ang nauuna sa Acts chapter 10. And then si Paul. Peter and Paul. Yan ang talagang forerunners ng panahon. Verse 34, sabi dito, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Hindi daw siya ano? Ibig sabihin niya, tunay nang nangaunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. No respecter of persons. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. That word I say, which was published throughout what? All Judea. Ito na yung ginawa ni Peter at ng mga apostles at mga disciples noong una. Pinreach nila sa mga Hudyo, sa mga Jews, ang gospel. Okay? And began from Galilee after the baptism which John preached. 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Yan yung lahat ng napag-aralan natin, di ba? Tungkol kay John, hanggang kay Jesus, at ngayon, ito na, pinipreach na rin. Pinipreach na rin ni Peter yung napag-aralan natin tungkol kay Christ. Verse 39, and we are witnesses of all. Sino itong we? Sila yung mga followers ni Christ. Sila yung nakasaksi ng pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo at ng mga miracles niya. And we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom si Kristo na kanilang pinatay at pinako sa krus. Verse 40. At anong nangyari? Him God raised up the third day and showed Him openly. Ipinakita siya sa maraming tao. Ibig sabihin, marami talaga ang witnesses sa panahon na yon about Christ. Verse 41. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with Him after He rose from the dead. And He commanded us to preach unto the people and to testify that it is He which was or ordained of God to be the judge of the quick and the dead. And verse 43, to Him give all the prophets witness, and that through His name, tingnan nyo to, through His name, whosoever what? Believeth in Him shall receive remission o kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, nung ito ay pinipreach ni Peter, saan daw? While Peter yet speak these words,
Anong nangyari? The Holy Ghost what? Fell on all them which heard the word. Yan. Siya ang pinatotohanan. Next doon. Next. Verse 14. Yan. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, look at this, sinasabi pa niya yung gospel. Okay? Anong nangyari? Dumating yung Espiritu sa kanila. Now, ang question ko sa inyo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi pa sila nagpe-pray. Hindi pa nila binabanggit na naniniwala ako. Hindi pa nila binabanggit yon. Sa isip pa lang nila, naniniwala ako sa ginawa ni Kristo sa krus. Nagsasalita pa si Pedro, dumating na sa kanila ang banal na Espiritu. And that's faith. You see that? So ibig sabihin, Brother David, hindi pala required ang prayer. Hindi nga prayer ang nagliligtas sa atin. It's your belief. It's your faith in Christ. Pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kahit hindi ka nakapikit, kahit nasa ang lugar ka pa, kahit nakatayo ka sa isang disyerto, pag nanampalataya ka, naintindihan mo ang gospel na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas, naintindihan mo yon. Ikaw ay ililigtas at papatawarin ng Diyos. Kahit nasang lugar ka pa. It does not need any tradition or kahit na anong aksyon. It needs belief, faith, and trust. Kanino? Importante yung subject sa Panginoong Jesucristo. That's the importance na gusto kong makita nyo dyan sa verse 44. Verse 45. Anong nangyari? And they of the circumcision which believe were astonished. Okay, kung babasahin ko yan doon sa verse 45, ito yung mga mananampalatayang Hudyo, pag sinabi nating sa verse 45, and they of the circumcision, ito yung mga Hudyo. Ibig sabihin pala, ang kausap dito ni Peter ay hindi mga Hudyo. Sino ang kausap niya? Mga hintel na. Mga hintel na ito. No? Labas na ito doon sa piling bayan ng Diyos. Mga Gentiles na ito. So sa verse 45, nagulat sila. No? Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintel ang kaloob ng Espiritu Santo. You see that? Verse 46, sapagkat narinig nila, nagsasalita ang mga ito ng mga wika, at nagpupuri ng magkagayoy, ipinahayag ni Pedro. Look at this. 47. Pagkatapos noon, ang sabi ni Pedro, maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag babautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Tandaan natin, ito ang punto dito ni Peter. Nagulat yung mga Hudyo. Mga hintel. Hindi naman yung pili ng Diyos. Di ba? Pero ang punto dito ni Peter, tulad natin, hindi na siya tumutukoy sa kanilang race ng mga Hudyo. Kung hindi ang tinutukoy niya ay bilang mananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, hintel man sila at Hudyo yung isa. Hindi sila magkaiba. Iisa sila kanino? Kay Kristo. Nakita natin? No? Kaya wala nang pagkakaiba-iba dahil tayo ay lahat mananampalataya kay Kristo sa mga mananampalataya sa Kanya. Nakuha natin? Yung mga Hudyo pa naman proud sa kanilang linya Pili kami ng Diyos Pero nagulat sila, Lord, bakit pati sila binigyan mo ng Holy Spirit? Bakit ganon? Gulat sila dun di ba? Hindi nila inaakala yun Kaya ang sabi ni Peter, ngayon, may hahadlang ba? May hahadlang ba? May hahadlang ba sa kanila para mabautismuhan? May haharang ba sa kanila para mabautismuhan sa tubig? Wala. Di ba? Walang hahadlang. Verse 48. So pagkatapos nun, at kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo
Pagkatapos, siya ay pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Ano yung nakita natin dito? It's the same pattern. Number one, doon next. Doon sa point natin. Anong natutunan natin dito? Number one, the gospel was preached. Tama? Di ba? Same pattern. The gospel was preached. Number two, they heard the gospel of Jesus Christ and they are called to repent and follow Christ. Number three, they believe in the gospel. At ano nangyari? Ang sabi doon, kung sino man ang magre-repent at maniniwala, susunod kay Kristo, ay papatawarin ng kasalanan. So, nung sila ay nagtiwala kay Kristo at dumating sa kanila yung banal na Espiritu, ano ibig sabihin nun? Napatawad na sila. At dahil napatawad na sila, ano yung sabi sa number 4? Nabautismo na sila. Bakit? Kasi inutusan sila ni Peter. Hindi kasi nila alam yun eh. Hindi nila alam yung bautismo. Ang nakakaalam lang ng bautismo yung mga Hudyo. Kasi si John ay nag-preach sa mga Israelita. Pero yung mga Hintil at mga tagalabas ng Hudyo at Israelita, walang alam sa bautismo at tungkol kay John. Doon lang nila nalaman na pagtapos pala mananampalataya, kailangan kong mabautismuhan. And that's the ordinance of baptism. Yan yung inutos ni Kristo. Humayo kayo, ituro nyo lahat ng tinuro ko, at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nakakasunod po ba? Di lang yan. Last Acts chapter 19, 1-6. Sabi ko sa inyo ang believer's baptism ay punong-puno ng history na hindi na natin kailangan questionin. Bakit ang bautismo ninyo ay pagpoproklama pag-identify na isang Kristiyano at hindi na paglilinis? Kasi ito, ang kalinisan, ang paglilinis, ang pagpapatawad ay hindi na sa bautismo. Saan na daw natatagpuan? Whosoever followeth Christ will have forgiveness and remission of sins. Nabasa natin sa Acts chapter 10. So, hindi na sa tubig ang kapatawaran. Kanino na yung kapatawaran? Kay Kristo. That's the point. Acts 19, magtatapos tayo dito. Nakasunod po ba mga kapatid? Amen. Okay, so very good. At least, nakakasunod ng bawat isa. Ang goal natin pagtapos nito, hindi kayo umuwi at matapos ang Sunday School na naguluhan kayo. Ang gusto natin, logically, sunod-sunod, structured ang ating pag-uusap. Acts 19, magtatapos tayo dito. At ito ay paborito nating passage. Kasi tingnan nyo, may differentiation dito sa dalawang baptism. May dalawang baptism na involved sa Acts 19. Nandiyan na kayo? Chapter 19? Nandiyan na kayo? Say amen. Okay? Simulan tayo sa verse 1. Okay? Sabi sa verse 1, samantalang si Apollos ay nasa Corinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Ito na. Ito yung first time na nakapunta siya. Yung nakapunta siya sa Ephesus, no? Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Okay? Ang tanong, sino yung natagpuan ng mga alagad? Ito ang gusto ko makita ninyo, verse 2. At sinabi niya sa kanila, tinanggap ba nyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya? Ibig sabihin, natanggap nyo na ba yung Holy Spirit nung nanampalataya kayo kay Kristo? Okay? Ang sabi ng mga disipulo, ay, hindi. Hindi nga namin alam kung ano yung banal na Espiritu na yan eh. Hating pagkakaintindi nila sa gospel. Kinumpleto ni Pablo yon. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat hindi rin tayo masanay sa hating gospel. No? Dapat maintindihan natin, importante ang buong gospel, walang putol. Hindi buhay mo, hindi buhay ng kahit sino, kung hindi tungkol sa kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus-Kristo. Number 3, they heard
the gospel of Jesus Christ. And number 4, they believe in the gospel and was re-baptized in His name. Binautismohan sila ulit. Bakit? Kasi yung bautismo na yon ni John ay hindi yun yung bautismo sa Panginoong Jesucristo. Yung bautismo sa Panginoong Jesucristo ay ipinapakilala na nila ngayon. Kung nung una, para lang sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Itong bautismo na ito ay pagsunod para ipakilala na sila ay tagasunod na ngayon ni Kristo. Yung tinuturo ni John the Baptist. Yung pinakilala ni John the Baptist. Yung pinakilala ng kanilang teacher. Nagpare-baptize sila para ipakilala na ako ngayon ay tagasunod na ng Panginoong Jesucristo. Ito mga kaibigan at mga kapatid, ang pattern. This is the believer's baptism. Ang baptism na kinuman sa mga disipulo. No? At ito ang dapat gagawin ng bawat isang mananampalataya na i-identify ang kanilang sarili at iproklama na sila ay nagrepent na, sila ay nanampalataya na sa tapos na trabaho ng Panginoong Jesucristo. Yan ang baptism. No? Sige po. Una kong tanong ay, may pamantayan ba sa Biblia, kapatid, na una po na kailangan sa isang maliit na bata mabautismuhan para maging kabilang siya sa pagiging Christian world, maging pamilya ng isang Kristiyano? Yun po ang isang tanong ko po, na para at least mabuksan po sa mga bagong nakikinig. Kasi nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos eh. Nasa Biblia po ba na nagsasabi na ang maliit na bata ay kailangang bautismuhan upang siya ay maging kabilang sa pamilyang Kristiyano? Pangalawa po, requirement po ba kasi lagana po yan ngayon sa paligid eh. Nasa Biblia po ba yung salitang kumpil? Yan. Yun po, at least sa kaalaman po ng karamihan. Dahil kahit saan dako, mapasyal man ako sa paligid ng Albay, mga bata ay kinukumpilan. Ang tanong ko po doon, may biblical truth po ba na magsasabi na requirement sa mga batang 7 years old na makumpilan? Yun po, base po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, sa kaalaman niyo po, at sa kaalaman ng karamihan. Ayun, okay. So, para masagot natin yung dalawang question na yon is number 1, wala kang makikitang nabaptize na baby, dahil ang lahat ng nabaptize doon sa mga napag-usapan natin na baptism, kung nakasunod kayo doon sa lesson, either na para sa kapatawaran ng kasalanan, na ang bata wala naman siyang pag-iisip na nakasalanan ba to o hindi. So definitely yung taong nakakaintindi na ng kasalanan ay hindi bata, hindi baby. No? So yun ay nakakaintindi ng tama at mali. Second, yung believer's baptism ay, ang sabi ko nga, ito yung baptism pagkatapos ng pananampalataya mo. Na ang isang baby, kahit natanungin mo siya, hindi mo malalaman ang kanyang pananampalataya kasi wala pa sa ganun ang kanyang comprehension. Ayan. Ibig sabihin natin ng comprehension ay yung pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay. Wala pa siya kaya ng ganun. Kaya, doon pa lang sa mga, sa mga cases na yon, napaka-imposible na mag-push or mag-require ng pagpapabaptize ng isang baby. No? So, it's unbiblical and illogical. Sa makatuwid po, talagang wala talaga yan. Wala sa Biblia talaga. Unbiblical and illogical.
Yung pangalawang tanong ko po, yung ganong bagay, requirement ba yan sa pagiging tao? Nasagot na rin po, Brad. Unbiblical nga po siya. Para sa And kalaman. illogical. So, ibig sabihin, Wala talagang talagang ano siya. compel, Oh, walang compel. wala talaga siya, no? Okay. So, ayun po. Ay, sige po. Yung pong sagot, lahat ay tama. Now, may binanggit kasi siyang kumpil. Yan po ay dogma. Yan po ay turo ng mga grupo. Yung binanggit mong kumpil, hindi po yan biblical. Sa grupo nila yan. Okay? Kasi ako galing doon sa lugar na yon, doon ako nag-aral. May 7 sacraments yun. So, kanila yon. Wala tayong pakialam doon kasi sa grupo nila yan. Now, siguro magtatanong kayo, paano yung bata? Bakit mayroong naghahandog? Okay, yun lang dadagdag ko. Yung paghahandog kasi, depende sa magulang. May mga Kristiyanong, katulad ko, itong mga batang ito, hindi po yan hinandog. Hinahanapan kami sa school ng baptism. Sabi ko, Christian kami. Hindi kami i-required yan. Kung DepEd, so yung DepEd hindi po nagre-required yan eh. May mga lugar lang. So nung hinanapan nyo sa 3 kong anak, kasi wala pa si Dana noon, hindi, kako yan ay Christian kami. Hindi dapat yung kami hanapan niya. Kasi mga bata yan, paano yun magsasabi ng pananampalataya nila? Bata yan. So ano yung principal? Wala siyang nagawa. Kung ikaw, tanungin kita, kung may apo ka, tatanungin ko, naniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo sa krus? Ayaw nga po pala, pastor. Hindi talaga. So hindi kami ni-required. Kaya nung mayroon pong kaopisina ang aking misis at yung tita nila si Ruth sa isang malaking kumpanya, sa isang school, dahil sila ay mga may kaya, may mga trabaho, sabi nila, yung bunso, ihandog nyo para kami ang ninong at ninang. Di ba? So ngayon, dumating sa puso at isip ko, hindi po pwede. Kasi bakit? Maghihinanakit itong 3, si David, si Joy at si Don, na wala silang ninong at ninang. Bakit si Dana mayroon? Mga kapatid, disgrasyo niya ng magulang kung ikaw ay mahilig sa ganon. Kasi may regalo yon, Brad eh. Ayaw kung ano yung mga mayroong dito kasi pag may naghahandog, ginagawa ko yan kasi si Kristo hinandog din ang kanyang mga magulang. Pero hindi dahil sa may ninong at ninang. Dahil may Diyos tayo. Mga kapatid, huwag nating ilalagay ang tradisyon sa utak ng mga Kristiyano. Tama po ba? Eto, ayan o, buhay na patutuo, walang mga ninong at ninang yung 3 yan, at lalo na si Dana. Nandito na yung pinanganak, at sabi ng mga kaopisina, ay, kailangan na magkaroon ng ninong at ninang. Ay, presentado yung 10. Ay, Brad, kung magbigay na lang isa doon ng 1,000, may 10,000 na ako. Pero sabi ko, hindi ganyan ang aming, dito, sa pagsisilbi ng Panginoon. Yan pong baptism, ay hindi yan pwede sa bata. Wala sa Bible yan. Okay? So, thank you very much. Yun lang po. Yan, at sana nasagot na yung Brad, na ano question mo, Brad? Okay, so tapusin natin in 2 minutes, no? So, ang believers baptism para ma-conclude natin is this. Okay? So, ang purpose nito, pwede pa pakilabas yan doon, purpose, no? Ang purpose nito ay simple lang. Sa lahat na pag-usapan natin, ito ay simbolo para sa ating kaligtasan. Okay? Ito ay public profession ng faith natin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mga tao na yon na nakarinig lahat doon sa Acts, ang laki ng pagtaya nila sa buhay nila noon para lang ipakilala si Kristo. Unang-una, merong malaking reliyon noon sa lugar ng Jerusalem, no? At yung mga hintel naman, meron yung mga kanya-kanyang Diyos. Ang laki ng impact pag ikaw ay magpapakilala bilang isang mananampalataya sa panahon na yon. Ituturing ka nun na isang blasphemer. Ituturing ka nun na isang heretical na tao. Bakit ikaw naniniwala diyan sa tao na yan? Di ba? Kaya napaka-importante nito. Pero ang isang mananampalataya noong panahon na yon, pag sila ay nagpabautismo, isang sinasabi nila, sumusunod ako kay Kristo. Kay Kristong namatay at nabuhay, siya ang aking Lord and Savior. Yun ang sinasabi nun para sa mga tao sa doon sa panahon ng mga Hudyo at sa mga Hintel. Ang requirement nito, simple lang. Dapat narinig mo ang gospel, naintindihan mo. Ang resulta nun,
ay meron kang tiwala at pananampalataya sa Panginoong Kristo. So, ito ang pattern na makikita natin doon para i-end natin to this morning. Ang pattern ay 4 lang. Ito ang journey ng isang believer sa Acts. Okay? Sige, next. Next doon. Next doon. Doon sa, yan, okay. So, ito yung pattern sa lahat na nangyari sa Acts. Number 1, the good news is told. Ibig sabihin, mauna lagi ang gospel. Number 2, the message is trusted. Andun ang pananampalataya, andun yung faith, andun yung trust. Number 3, the sins are forgiven. Since nanampalataya sila, yun ang pangako eh. Ang sumunod, manampalataya kay Kristo ay mapapatawad. So, na-preach ang gospel, narinig yung message, at yung mga nanampalataya ay mapapatawad. And then, number 4, idineklara ng mga tao noon yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo. The name is declared. So, sa pagtatapos natin, sana nasundan nyo yung ating pag-aaral. Ang pinakatanong, bago tayo mag-close is this. Kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka pa nababautismuhan, ito ang tanong. Anong nakapaghahadlang sa'yo para ipakilala si Kristo bilang tagapagligtas mo? No? Yan ang iiwan ko sa inyong lahat. Kaya kung hindi ka pa nakapag-decision, ito na. Si Peter, inutusan yung mga nanampalataya, magpabautismo ka na. Pakilala mo na si Kristo ang iyong tagapagligtas at ang iyong Lord. So let's all stand up as we close because it's 10:32. Mag-pray tayo. Let's pray. Lord, we thank you this morning sa inyong lesson, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa mga nakisama sa amin, Panginoon, sa pag-aaral na ito at sa pagtapos ng series na ito, Panginoon. Dalangin kami na natutunan namin lahat kung ano yung iba't ibang klaseng baptism at kung bakit ang baptism na lang na meron ngayon ay ang believers baptism dahil ito ang complete, final na baptism, Panginoon, para ipakilala ang nagbigay ng kapatawaran at nagbigay ng kaligtasan sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Kayo, Lord, ang mapurihan, kayo may taas, kayo makilala, at kayo, Panginoon, ang makita sa umagang ito. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, sa nagkapagligtas, Amen. Okay? So, thank you very much. At atawag ko si Brother Raymond para sa ating morning service.